Good morning. Ayan, i-discuss natin yung kagaya ng naipangako ko sa inyo. I-discuss natin yung batas tungkol sa airgun. Dito po muna tayo sa power ng airgun na inaalaw ng ating batas. Siyempre, dyan tayo dapat susunod. Yung batas na nakakasakop dito is yung Republic Act 10591. I-focus lang natin sa airgun, yung batas na ito. Tungkol tayo muna sa yung muscle energy and threshold. Yan po yung number 1. Ngayon yung sabi nga dito sa airguns that produce a muscle energy o yung velocity of less than 20 joules. Yung pong joules na yan is power yan, yung energy, yung parang yung pwede nyo i-convert yan sa FPS. So sa nakita ko parang 328 FPS per joule. So yun po yung ano. So yung sinasabi dito, yun daw mga airgun natin na less than 20 joules, which is pasok na pasok ito. Kasi yung 328 FPS per joule o 1 joule is equivalent to 328 FPS. So yung mga airgun natin is 900 plus FPS lang hanggang 1.2. Yan, sa slug ginagamit natin 1.2 FPS. So yun ay pasok na pasok, wala pang 4 joules yung 1,200 FPS. So pasok na pasok siya. Less than 20 joules yung pinag-uusapan dito eh. Yung mga kagaya nitong airgun natin is considered as recreational at hindi nangangailangan ng license. Yung pong LTAP, yung license nung pag-firearm na po yun. Yan po yung isa. Pangalawa, airguns exceeding this threshold may fall under stricter regulation and could require registration as they are considered high-powered. Yan. Yung pong lalampas ng 20 joules na airgun ay mas nangangailangan na mas strictong policy o rules dahil yan ay maiko-consider ng high-powered. Kasi ito sa atin, let's say 4 joules lang to wala pa. So, hindi pa siya high power. Kaya, hindi siya nangangailangan ng LTAP. Ito naman tayo, sa number 2 tayo, yung registration and licensing. Yan, doon naman tayo. Kung paano natin, yung kung kailangan natin ng registration o hindi na, kagaya doon sa sinabi dito, hindi na kailangan i-register as firearm kasi recreational lang to, yung power niya is mas mababa kaysa doon sa ngayon. Registration and licensing, yan, recreational airguns under 20 joules, yan, pasok na pasok yung airgun natin, do not need to be registered with the Philippine National Police as firearm. Hindi na natin kailangan i-register as firearm. Di po ba yun yung at saka hindi nangangailangan ng license to own and possess firearm. So yun po yung sinasabing license doon sa number 1. So dito hindi kailangan i-register as firearm. I-register po natin siya as airgun gamit for recreational activities. Yan. Tapos yung pangalawa, for higher powered airguns, yan yung mas mataas na sa 20 joules. Siguro po nasa ang FPS niya ay nasa 6,000 ganyan. Iba na po yung usapan. Yung gumagamit nun, users might need to secure a license to own and possess firearms. Kagaya dun sa US na very powerful yung airgun na halos ganyan kalaki yung circumference, yung outer diameter ng pellet. Kasi laki na, mas malaki pa sa slug ng 30 caliber. So, 30 or 50 caliber, mas malaki pa doon yung kanyang ginagamit na pellet.
So kailangan na po 'yun i-register. Kailangan na po doon ng LTAP, license to own and possess firearm. Kailangan na po niya ng ganoon at kailangan i-register na sa PNP as firearm na yung airgun. So airgun din po 'yun ha. Pero itong sa atin, let's say .22, 1,200 FPS or 900 FPS, malayo po 'yun doon sa high-powered na airgun. Kaya po hindi natin kailangan, although ito ay kailangan nating i-register as airgun for recreational activity, doon po sa kailangan may registration, may serial number yung airgun. Pero yun pong nakita ko rin dito, kahit walang serial number, ay po pwede nyo rin i-register. Ewan ko kung paano proseso nila doon, kung lalagyan ng markings o ano. Pero kailangan i-inspect ng PNP upon registering ng airgun kung walang mga serial number. Siguro lalagyan nila ng markings yan. Hindi ko alam kung paano yung proseso nun. Pero yon yung nakalagay sa batas na mabasa natin doon sa 10591 na Republic Act. Yun po, hindi naman pinaiksi. Kumbaga, kinuha lang natin yung para doon sa mga airgun natin. So dito, yun, nabanggit ko nga itong huli, yung above 20 joules, pero malayo naman yun sa mga airgun natin. At ang tingin ko, wala namang ganong airgun dito sa Pilipinas kasi bawal sa atin. Kung mas lalaki pa, doon sa .22 yung pellet natin, parang nire-regulate na nila yon, parang ipinagbabawal na dito sa atin. Yung hindi naman bawal pero makangailangan ka ng special registration na doon. Ganun yung batas natin, medyo mas mahigpit kaysa doon sa batas, doon sa sa US. Ngayon yung number 3 yung gamit, yung usage. Ayan, yung una is diniscuss natin. Number 1 is power, tatandaan nyo. 2 is registration and licensing, yan. Tapos yung pangatlo, number 3 is yung gamit, yung usage. Ito yung una, low powered airguns are permitted for pest control. Permitted po yan depende yan, i-discuss natin yan for pest control, recreational shooting, and sport shooting. So, ano po yan? Pinapayagan siyang gamitin sa pest control, recreational shooting, and sport shooting, yung pong mga competition ng airgun. So, makikita nyo, marami tayong competition ng mga airgun dito sa Pilipinas. Alam ko, medyo sa parting Bisaya, sa Visayas region, marami silang competition, sila yung nauna. Tapos ngayon, marami na rin po dito sa Luzon. Ngayon, yung usage, yung number 1 is pest control, recreational shooting, and sport shooting. Number 2, yung pangalawa, high-powered airguns. Yan, yung high-powered na. May require a permit for specific purposes such as hunting or competition. Pag mataas na, kagaya na sinasabi ko sa inyo, above 20 joules na, ay kailangan na ng permit. Kung saan gagamitin, kung sa hunting or competition, meron na po yung kailangan na ng permit. Yung pala yung sinasabi ko doon sa permit to own na. Kailangan meron. So yun, number 4 tayo. Local regulations, yung pang-apat, yung local regulations, kung paano nila sinasala ba, yung nire-regulate yung mga airgun. Some local governments may impose additional restriction or requirement. So it's important to check with your local PNP or municipal office. So ayan po, ang isang city o isang municipality ay may mga ordinansa na ipinatutupad. Kung alamin po natin kung merong ipinatutupad regarding airguns, yan, kung meron po silang ordinansa regarding dyan. Kasi dyan po tayo susunod at yun ang magiging basis natin sa
kalimitan ng mga lugar, hindi naman ibig sabihin mayroon silang ordinansa, pero hindi po dapat nating i-carry yan, ilalagay sa i-isling natin. Naglalakad tayo sa mga urbanized area or urbanized municipality, kasi mukhang tunay siya eh. Mukhang baril siya, although pag marunong ka, yung enthusiast ka ng airgun, nakikita mo, ay may tank. Yan, may tank. Hindi siya tunay. So, yun yung ano yan. At saka wala siyang di ba, yung pangkaraniwang mga yung baril, meron siyang labasan ng shell. Yan, ganyan. Kapag naiputok na yung slug, nalabas yung shell. Ito, wala. So, alam kagad yan ng mga airgun enthusiast. So, yun po yung apat na dapat natin tandaan para natin, isasama rin natin. Natin ng maayos para madali pong matandaan. Ayan. Yung una is yung power. Tapos pangalawa, yung registration. Tapos yung usage, kung saan ang ginagamit. At saka po yung local regulations. Kailangan po yan ay alam natin. Kung may mga ordinansa yung isang bayan, dapat po alam natin kung wala naman pong nagbabawal bumili, mag-ingat ng airgun. As long as sinusunod mo yung batas, yan po yung batas na nakalagay dun sa pero talagang nire-require tayo, mas maganda kung although hindi naman bawal, no? Especially dun sa mga province na sa mga hindi naman bawal. Ang lang dyan is mas maganda dapat ay nakaregister sa PNP. Either meron niyang serial number o wala. Kasi nakita ko ni-research ko dyan, kahit walang serial number ay pwede mong i-register. Di kaya lang, i-hand carry mo, dadalhin mo yung airgun, kailangan ma-inspect ng PNP. Siguro dahil yan, siyempre walang serial number, lalagyan nila ng marking yan at nila na sa'yo yan, sa'yo yung airgun na yan. Kaya kailangan lang maging responsable po talaga sa paggamit ng airgun. Although ayan, nandyan na yung mga batas natin, hindi naman tayo hinihipitan sa pag-acquire nito. Kaya lang kailangan natin siyempre yung discipline at saka yung pagsunod natin sa batas na simple naman yung kanilang batas tungkol dito, i-register mo lang. Pagkatapos yung power niya below 20 joules, yung atin naman mga airgun talagang walang umaabot dun sa 20 joules na yan kasi sobrang lakas na yan. Yan na yung bumabasag ng mga 2, 3, 4 na hollow blocks kapag itinira mo siya. So yun ay talagang very damaging na. Sa hangin lang siya umaasa. Hindi pa rin kompleto yung aking paniniwala. Parang kulang. Kaya po nag-research ako talaga para lubos na maunawaan at saka maintindihan ko kung anong meron sa batas natin sa Pilipinas regarding doon sa